Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang may kumampi sa Chinang senador gustong ipaalipin ng Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, nakahanap ng China ng katapat. Meron na ditong susuntok sa Pilipinas. Matapos sila ditong mag-angas-angas, malasigang dito manununtok pa sa Pilipinas. Ayon kay Renato De Castro, war analyst, halimbawa daw ito ni BBM sa mga siga na nagbabalak na manuntok ditong mga Chinese. Kaya ginawa ni BBM, tumawag siya dito ng dalawang masiga, dalawang susuntok daw dito sa mga Chinese. Kumbaga, in-approach tayo ng siga, pinitsarahan tayo ng siga, sabi ng siga, susuntukin ka namin, bigla mo dumating yung dalawang pulis. So, dumating yung dalawang pulis, pwede pa rin mo kayo suntukin nung siga, pero dapat niya i-take into account ng siga, paano magre-react yung dalawang pulis. Tayo ang tatapat kung sino man ang nananakot sa ating karagatan at sino gumagamit ng dahas. Pero etong si Senator Robin Padilla, sinabing masyadong matapang ata sa West Philippine Sea si PBBM. Mas pinili pa niyang magpatulong sa Amerika at Europa. Kung pwede naman daw humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin si PBBM, parang sinabi niya na rin gustong lumapit pa tayo sa China. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana, inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN, kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Ang dami ng nadamay. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na, escalation ang nangyayari. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Pero buwelta kay Padilla ni Ray Powell, wag siyang masyadong nagtitiwala sa China. Mas agresibo sa West Philippine Sea ang mga yan. Ayon kay Powell, ayaw nga nilang may kinakausap si BBM na ibang bansa. Tapos gusto mo sa China, sabi kay Padilla ni Ray Powell. China is clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive and making the point that it believes in its 9-dash line claim. Had wondered if it was part of a normal rotation, but it's an unusually heavy rotation. If indeed the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims within the 9-dash line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.